Tampokang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Napilitan na namang maglihim at magsinungaling si Enteng kay Tanggol para itago ang napakalaking kasalanan niyang ginawa. Sa gitna ng matinding galit ni Tanggol kay Rigor, lalo at bigo itong mapaslang siya, ay ibubuhos ni Rigor ang galit niya sa isang taong wala namang laban. Itong ay walang iba kundi si Tindeng. Sa loob ng presinto ay nakapiit si Tindeng, pero kahit nakakulong ay hindi siya nagpatinag. Matapang niyang hinarap si Rigor. Hindi siya natakot. Hindi siya nagpatalo sa mga banta nito. Sa halip, tila pinamukhapan niya kay Rigor na bilang na ang mga araw nito sa oras na maupo ang kanyang apong si Tanggol sa munisipyo. Habang lumalakas ang usap-usapan tungkol sa kudita, lalong nababahala sina Tanggol at Ramon. Samantala, may tumawag kay Enteng, isang tawag na nagdulot ng panibagong tensyon. Hindi ito pinalampas ni Tanggol. May ingat niyang sinundan si Enteng at doon, tumambad ang katotohanan. Galit na galit si Rigor, walang awang sinalubong si Enteng ng mga tadyak at sipa. Gulat na gulat si Tanggol sa kanyang mga nasaksihan. Sa isang iglap, sumiklab ang mas matinding galit sa kanyang dibdib. Hindi nagdalawang isip si Tanggol at agad niyang kinompronta itong si Enteng. At doon niya nalaman ang mas masakit na katotohanan. Nahawak ni Rigor si Aling Mirna, kaya napilitan si Enteng na makipag-ugnayan at makipagtsabwatan dito kay Rigor. Bahagyang naunawaan ni Tanggol ang sitwasyon ni Enteng, pero hindi niya matanggap ang paglihim nito sa kanila dahil sa pagtago ng sekreto. Nadamay ang iba pa nilang mga kaibigan. Sa puntong iyon, isang mabigat na desisyon ang nabuo sa isipan ni Tanggol. Kung ang tanging paraan lamang para makalaya si Aling Mirna ay mawala siya, handa nga siyang ibuwis ang sarili niyang buhay, kaya naman dito sinabi niya kay Enteng na tapusin na ang kanyang buhay. Sa umpisa ay tila nagdadalawang isip si Enteng, ngunit di kalaunan ay ibinutup na kay Tanggol ang baril na hawak niya. Dito agad na rumesbak si Ramon at agad niyang pinaputokan ng bala si Enteng na dahilan ng kanyang pagkamatay dahil mabilis nga ang karma para sa kanya. Sa kabilang banda, sumiklab ang isang malawakang pag-aalsa sa buong Maynila. Layunin ng taong bayan na mapatalsik ang mga gerero sa kanilang mga pwesto. Kasama si Tanggol sa pagpasok sa City Hall, katulong ni Mando at Ponggay at suporta ng taong bayan na walang takot na binuwag ang barikada. Tuluyan silang nakapasok sa loob at doon nga nagsimula ang matinding sagupaan. Punong-puno ng galit ang mga mamamayan. Determinado silang tapusin na ang paghahari ng kasakiman. Samantala, tila wala na sa katinuan ang mga gerero. Ang tanging nais nila ay kapangyarihan kahit tsurakan pa nila ang dignidad ng taong bayan. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo naman ang dalawang ina, sina Marites at Jackie. Puot laban sa puot at galit laban sa galit. At habang abala ang lahat sa sagupaan, nasukol ni Miguelito itong si Ponggay. Walang awang dinakip at dinala sa pinakamataas na bahagi ng gusali doon sa may tore. Isa ba si Ponggay sa magsasakripisyo sa labang ito o ililigtas siya ni Tanggol sa pangalawang pagkakataon? At hanggang saan kaya ang kayang isugol ni Tanggol para sa kanyang mga mahal sa buhay? Kaya naman pakaabangan natin ang mga huling araw sa pagtatapos ng FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain tayong lahat, kapamilya.